na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong nakaramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi ka deliver. Hindi kami nag-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko anong papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapresyon ka sa Interpol? Ha? Bangag! 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 Mas gigil, mas atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Alam mo, talo na sila! Talo na sila! Diba? Talo na sila! Katungkulan ng ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Tama! Kaya ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam niyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kinukoordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingo Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for censurary and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tulitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahin niya si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahil. Sabi ko, meron nagkukommunicate sa amin dalawa. Sabihan mo. Sabihan. Nasaan? Nasaan na siya? Nasaan siya? Sino yan? Mananagot siya. Sino yan? Nasaan na? Nasaan na siya? Nasaan siya? Nasaan? Sino yan? Nandito yan. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Kap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, sir, ikaw naman sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Bakit? 2 bisis ha! 2 bisis! Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami sa stage. Siya ang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Sinungaling! Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago.
Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Pangkahin mo ako. I know what to do. Please. Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo, o buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ko mapayag na papasok ang ICC nito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Siya dapat! So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala! We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng punaw dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang natin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumuto. Magugulat talaga kayo kung anong magiging resulta. Ang kaso nakahanda na yung pandaraya nila. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Silang kusang loob na lumapit sa akin. Nakahanda na yung pandaraya nila. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo 40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami pa yung lalaki, puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung in-appoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron ako enkwentro, pupunta siya doon. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent o sa kanila. Tama! Kaya dapat magkakaisa tayo.